A wonderful Monday morning to each and every one of us. Araw-araw, the goodness of Jesus is always manifesting in every area of our lives. Iba-ibang paraan, iba't ibang masasabi nating manifestation, pero iisa lang, one and the same thing, the blessing of Jesus is abundant. Okay? So, tayo po, mga mananampalataya ay tinatawag na more than conquerors, no? Mananagumpay. At alam niyo po ba kung kanino rin tayo nagtagumpay? Because we accepted Christ as our Lord and Savior. Kanino tayo nagtagumpay? Basahin natin. May mga Biblia po ba kayo? Turn your Bibles with me to 1 John chapter 4, verse 4. I believe some of you alam na po ito. Or should I say, most of you. Kung matagal ka ng mananampalataya, lagi na po itong nadadaan sa ating mga devotions, Bible studies, and even preaching sa mga churches po, no? 1 John chapter 4, verse 4. Yun lang po, single verse. 1 John chapter 4, verse 4. Sabi niya, but you belong to God. My dear children, you have already won a victory over those people. Okay, yung those people dito in the context of what we read, ito po yung mga false prophets. Sapagkat noon pa man po talamak na ang mga bulaang propeta noong panahon pa lamang po ni Apostol Juan. Ni Apostle John, no? Si John, siya po yung pinakahuling disciples na nabuhay at ipinakita sa kanya ng Panginoong Jesus doon sa island called Patmos yung mangyayari sa mga huling panahon. Siya po ang sumulat ng, hulaan nyo, Aklat ng Pahayag o Apokalipsis or the Revelation. Okay, siya po ang sumulat po niyan. Sabi niya rito, you have already won a victory over those people. Because, itong mahalaga rito, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Papaliwanag ko yan. May Spirit pa lang nasa world. Makinig po mabuti. Importante ito. Makinig po tayong mabuti. All were born under sin. All of us were born under sin, kakusana. Nung pinanganak tayo, sabi ng, according dito, nandiyan na yung spirit, no? Nandiyan na yung spirit ng mundo. Pag pinanganak ang isang tao, siya po ay tinatawag na karnal. Dahil nandiyan po yung kasalanang mana, original sin na sinasabi, na minana natin sa ating unang mga magulang na si Eva at si Adan. Okay po ba? Kina Adan at Eva, nagmula yung nature na meron tayo. Yan po yung, Adamic nature. Kaya merong sin nature ang bawat tao na isinisilang at ipinapanganak sa mundong ibabaw na ito. Therefore, may spirit din po yun. Espiritu ng Diablo o ni Satanas. Nasa mga taong may nag-message. Mamaya na yan. Nalito tuloy ako. Yan kasi, okay, may spirit, pero espiritu ng Diablo o ng demonyo. Huwag po magagalit. Lahat tayo pinanganak under sin. So, ang espiritu ng demonyo nasa bawat taong isinisilang. Tama po ba? Obserbahan ninyo. Maski mga bata, pag natututo na magmura, sino po nagtuturo sa kanila? Naririnig, sasabihin nyo, yes, opo. Pero yung kakayahan na exhort yun, yung kakayanan na magtanim ng galit sa kapwa bata, nandiyan na po talaga. That's sinful nature, including me nung bata ako. Nung bata ako, kwento ko lang po sa inyo. I was 3 or 4, may sinipa daw po ako na mas matandang bata sa akin. Kung ako ay 3 or 4, yung sinipa ko na bata nasa 8, okay? Nasa 8 or 7, no? Hindi makapalag sa akin, eh. Sinipa ako daw at dumugo yung paa, sabi ng daddy ko. Kwento niya. Siyempre ako bata pa, hindi ko na maalala yun, no? Ganun po nangyari. Pero, maski bata, kita nyo, may mga ganyan na po, mga anyo, may mga ganyan na. Dahil yung sinful nature, the presence of the sinful nature will manifest, okay? Will manifest its nature sa kahit anumang paraan. Tandaan po ninyo yan. Yan po.
pinanganak pa lang, may sinful nature na. All were born under sin, including me. Pero ano po ang nangyari? One day, I met a person na nagbago ng lahat sa buhay ko. And that person's name is Jesus Christ. Inanyayahan ko siya. Nakilala ko siya. Nakilala ko yung ginawa niya sa krus. Sa isang Baptist tract, binasa ko. At aminin ko, ang nag-udyok sa akin to receive him nung una ay takot sa impyerno. Dahil nakalagay doon sa Baptist tract sa huli na pag hindi siya i-receive, pupunta ng impyerno. Then, ang maganda naman doon, sabi ko, why not do it now? Bakit ko pa hihintay na tumanda ako, ganun. Habang bata ako, mas masaya siguro pag tatanggapin ko na sa Jesus. Then nag-pray ako ng sinner's prayer and pinaniwalaan ko yung ginawa niya sa krus, sapat na para ako'y maligtas. Hindi sa gawa ko, hindi sa rehilyon ko, hindi sa kung ano pa man pwedeng gawin, kung pwedeng magpakabuti ako or something like that, o sa ano man pwede kong gawin para maligtas ako. No. It's all about Him, Jesus Christ alone. Kaya ngayon, yung dating nature ko natanggal na, at sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. At yan po ay maliwanag na nakalagay po sa Bible. Kaya ngayon, ang tawag po sa atin, sa akin, sa ating lahat na tumanggap kay Kristo ay mga born again. Dahil, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, unless hindi papanganak na muli ang tao, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Pero pag tinanggap mo si Kristo, sinabi ng Bible, magkakaroon ka ng kaligtasan, papatawarin lahat ng kasalanan mo, past, present, future. At magkakaroon ka ng bagong buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ni Jesucristo na sa atin na nagmamahal. Ulitin natin to. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, mga false prophet, yung context. Because, sabi niya rito, ito na po sabi niya, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Yung Spirit ngayon na nakatira sa atin ay greater kaysa doon sa Spirit na nasa mundo. Ano ba yung Spirit na nasa atin ngayon? Ang banal na Espiritu, pangatlong persona ng Trinity. Alam naman natin, meron tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At ang Holy Spirit mismo, Diyos mismo, ay naka-indwell sa atin. Siya po ay tumira sa atin nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya, we have a victorious life. Kahit ano man yung pinagdadaanan mo, kahit ano man yung mga seemingly iniisip mo, ay parang nahihirapan ako, parang ganun. Bakit parang umaangat sila kaysa sa akin? Ba't ganito, ba't ganyan? No. Do not base on that. Mga nakikita lang yan ng mata. Appearance. Deceiving. Appearance are deceiving. Appearance is deceiving. Hindi ka dapat nag-aano sa appearance. Sapagkat ang appearance ngayon ng taong ito, maaring gwapo habang bata, maganda habang bata. Pag naging gurangot na, pag gurang na, mukha ng bruha. Pagka tumanda na, mukha ng panot. No? Panotski. Kanya. Mother ko sabi niya, yung mga magaganda ngayon, na mga mistisa, kanya, pag tumanda, kanya, hindi naman niya na parang nagiging bruhitic. Kanya, bruhitic beauty. Mother ko talaga, oo. My mom was a beautiful woman. Oo, talaga. Dahil nasa kanya ang Lord. And besides, kung na kay Lord ka, may bago kang nature, at ang mahalaga, save ka. Kaya tayo mga good vibes, alam ko, meron na kayong katiyakan ng kaligtasan. At sabi ng Bible, the Spirit who lives in us is greater than the Spirit who lives in the world. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka ba ka-good vibes, inaanyayahan kita maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, share this video. Upon sharing this video, not just sharing this video, but you are sharing Jesus, His love, His grace towards mankind. Upang makakilala sila kay Jesus at malaman kung ano yung ginawa niya at tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat. God bless ating lahat.